flood control issue na kinakaharap po ng mga Duterte, especially po sa 51 billion na in-issue kay Pulong Duterte during GAA budget po. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. Grabe po ang paghamon at grabe po ang mga banta sa buhay ngayon. Nakikita natin sa social media, halos kaliwat kanan po ang atake kay Secretary Vince Dizon dahil napo na nga po itong flood control project na di umano ay hindi po natuloy noong 2019. Ay siya nga naman tala, no? Bakit kasi nung naandyan ang iyong tatay, hindi nyo tinapos. Panahon pa naman ni Digong yon, mga kababayan. 2019 is a part of Duterte regime or Duterte administration, mga kababayan. Kailan lang po ba naupo ang ating mahal na Pangulo kung hindi noong 2022 lamang? Hindi po ba? At ito po ay malinaw, no, napalusot lamang. Ika nga ni Secretary Vince Dizon ay wala siyang sisinuin dito. Lahat po ng klase ng mga nirereklamo, no, sa DPWH ay gagawan po ng aksyon according po kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay hindi ba't kailangan naman talagang gampanan ng ating mahal na Pangulo kaakibat ang lokal, no, na pamahalaan ng bawat sektor, no, ng bawat syudad, 'di ba, mga kababayan? Natural lamang na makipag-cooperate sila. Kaso ang problema nga, mga kababayan, tila ba hinay blood po. Hinay blood po itong si Pulong Duterte at mga attack dog niya na banateros, mga kababayan. Kaya kaliwat ka ng ngaw-ngaw, yaw-yaw ang inabot ni Secretary Vince Dizon dito po sa banateros. Ay isa na nga po dyan si Banat Bay na hindi mapakali ang nguso, no, kakabanat po kay Secretary Vince. Sa kabilang banda, mga kababayan, nakakatuwa naman ang ating ibang kababayang Pilipino dahil finally daw napansin ni Secretary Vince Dizon ang matagal ng problema ng Davao City. Nararapat lang, 'di ba, napansinin ito ng ating butihing secretary dahil kulang na lamang po patayin ang mga tao diyan, 'di ba? Paslangin ang mga tao diyan para hindi sila magreklamo. Butit may mga naglakas ng loob na nag-video po, kaya po nag-viral ang Davao City, which is sa ano po, Jensen din naman po, ganyan din po ang nangyari. Kaya nga po ang sabi ng ating mahal na Pangulo ay agaran solusyon, 'di ba? Hindi po ito pamumulitika. Ako sa tingin ko po ay ano lamang po dito, defensive lamang po ang kampo ni Pulong Duterte, 'di ba? Ayan, Dan like po, salamat, no? Admin Pia. Okay? Shout out po sa Ceresa Force natin diyan at sa mga ano natin dito, Kakisable Lips ni paring Ulo. Ayan. At M. Cervera forever. Ayan, ni Boss Mike Cervera. And of course, mga, ayan, ano bang ano ni, mga kapare. Ni, kapare ko, ni Ballpoint Man, mga pre. At kanino pa? Ano bang ano ni Jake Magnus? Okay? Basta yung mga ano dyan. VMB, ayan, shoutout po. Ayan, kay Ma'am Dolly Babes, ayan, shoutout sa mga admin po ni Utol Jake Magnus at mga tropa ni Mac Pablo. Ano bang tawagan nyo, no? Ayan. Tayo dito, basta shoutout sa inyo mga solid kabengador. So uunahin na nating lilitisin, mga kababayan, etong ang di umano ay pamumulitika
nito ni Secretary Vince Dizon. Eto nga't mayroong mga tumitira kay Secretary Vince Dizon. Ayan, shoutout po sa Doha, Qatar, no? Mga kababayan nating OFW dyan sa Middle East, mega love shoutout po. Good evening, good evening. Ayan. Baka namamali po kayo, hindi po ito si Ka-Analyze, ano? Shoutout sa ating mga kababayan dyan, ano? At eto na nga mga kababayan, no? Ang sinasabi nga ng mga kababayan nating Pilipino, medyo mag-ingat nga na bahagya dito sa paglaban ni Secretary Vince Dizon sa mga Duterte. Dahil alam naman po natin mga kababayan kung gaano kababagsik ito pagdating po sa usaping patayan. Di po ba mga kababayan? At dito nga po nauugnay, no, yung mga death squad sa panahon ng ngayon na kaliwat kanan ang nangyayaring tsugian nga po, no, sa mga anchor, sa mga vlogger, no, at dito sa mga nasa loob ng ng politika. Okay? At sinasabi nga po dito ng ating mga kababayan Pilipino na si Secretary Vince Dizon ay kailangan di umanong mag-ingat dahil baka raw magaya kay Percy Lapid. Ako pananaw ko diyan mga kababayan, hindi malabong mangyari yan mga kababayan. Kaya kay Secretary Vince Dizon, sana mag-ingat ka. Alam naman natin, no, si Percy Lapid po ay talagang isa sa mga bumakbak sa mga Duterte, especially po sa pamilya ng Duterte at kay Manong Guard. Hindi po kay di ba, kay tatay nilang karton, di ba? Kaya naman masakit at mapait ang sinapit ni Percy Lapid dahil po sa pagbakbak sa mga Duterte. Tatandaan po natin yan. Kaya po, iba yung pag-iingat po. Secretary Vince Dizon, hangad po namin ang inyong kaligtasan, no? Dito sa paglaban sa korupsyon at pagladlad ng korupsyon dito po sa Davao City ay talaga naman mainit na yan, bakbakan yan kasi mga kababayan, alam naman natin na ibang kalaban ang mga Duterte pag usaping korupsyon na, di ba? Ayan Miss Remy Rivera. Shoutout po sa inyo, Ma'am Remy Rivera ng Cereza Force natin, mga kababayan. At ayan, kay Tolnyolo pala, shoutout, no, Tolnyolo. Ayan, ang pogi nating kumpadres. Di ba? Ganun talaga pag mga pogi. Kailangan special pang last to the last. So, ito, pakinggan natin ito, mga kababayan, no? Yung isang attack dog ng mga Duterte na bumabakbak ngayon kay Secretary Vince Dizon. Okay, mga alagad po, no? Ito, pakinggan po natin, mga kababayan. Pumunta yan doon sa Ilocos Norte. Ito. Yung si Vince Dizon, nang pumunta yan doon sa Ilocos Norte, parating na ng mga nakatiwangwang projects dahil sa korupsyon. Napakamalumanay niya. Ang sabi lang niya ay dagdagan na lang daw ng punto. Pero nang pumunta siya sa Davao ngayon, panay mura. Nagtatapang-tapangan, hindi naman bagay. Kaya nakatiwangwang, yung mga projects dyan sa Davao City ay dahil hindi nyo pinunduhan. Ang tagal na ng master plan dyan, pero binaliwala nyo lang. Ayun naman pala matagal naman na pala yung master plan, mga kababayan. Bakit hindi tunuloy noong 2019? Di ba, mga kababayan? Ganun lamang kasimple yun, Ogag, no? Ito kasi mga DDS hindi nag-iisip basta na lang maka-atake. Hindi nila alam, mga kababayan. No, yung pinang-aatake nila, yun din ang lason sa kanila. At magbubuko ng kabulastugan ng mga Duterte. Yun naman pala, may master plan na pala dati pa yan bakit hindi ginawa ng paraan nung tatay nilang karton? Asaan ba yung 51 billion, di ba? Na sinasabi nga ng taong bayan na supposed to be, dapat, ilang flood control at infrastructure ang magagawa niya, na ba? Tapon basura kayo sa administrasyon yan, ibig sabihin. Di ba? Kaya galit na galit si Secretary Vince Dizon sa sabi nga niya, putang ina, 2019 pa pala to bakit? Yun naman pala, meron palang finish na yung plano niyan, matagal na. Bakit hindi tinuloy nung tatay nilang karton?
That's the question, mga kababayan. At bakit ibebwelta nila sa bagong administrasyon? 'Di ba? Oh. Yung master plan pala niyan tapos na noon pa eh. Oh. Anong iniiyak nyo? Napapahiya tuloy itong mga ito, mga kababayan, dahil bakit po? No? Ginigisa sila sa sarili nilang mantika. Oh. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Ha? Palibasa mga bobo at tanga ito. At sabi pa nga nitong tarantado na ito, mga kababayan, nagtatapang-tapangan daw si Secretary Vince. Bakit ba pag nasisita ang mga Duterte, especially ang 51 billion na ibinigay kay Pulong Duterte during Duterte administration na kinuha pa mismo direct sa GAA po. Oh. Hindi po yan insertion, mga kababayan. Yan po ay nirekta, no? Sa GAA po. Okay? Ibig sabihin, mga kababayan, talagang gustong, kulimbatin lang talaga eh. 'Di ba? Yan ang mahirap, mga kababayan. Pag nabubuko, pag nasilip ng bahagya, defensive. Lumalabas po rito, mga kababayan ko, ay nagiging defensive po. Si Pulong Duterte, sa nangyari po dito sa Davao City, sa nangyaring karumal-dumal na pagbaha at kulang na nga lang ay matangay ang buong sambayan ng Pilipino na Davaoenyo dahil sa katarantaduan, kawalangyaan at kawalang kwenta ng administrasyon dyan. Diba? Sino ba administrasyon na may hawak ngayon dyan? Di ba't mga Duterte pa rin? Bakit isisisi sa DPWH? 2019 pa pala yan, itinigil. Panahon na yun, merong budget pa. 2019, 2020, 2021, 2022. Halos meron pa po silang 2.5 taon, mga kababayan, para ipagpatuloy yan. Bakit sinisisi ngayon sa administrasyon? Ang corny, di ba? Napaghahalataan po, mga kababayan, na itong mga ulupong na ito ay talagang pilit isinasalba yung lubog na. Mga kababayan, lubog na po sa kahihiyan ang lokal na pamahalaan ng rito, Davao City, especially po ang mga Duterte dahil pinamunuan po nila ng ilang dekada yan eh. Wala improvement. 'Di ba? Ang sabi nila, mga kababayan, pinaganda raw ni Digong itong Davao City. Asan yung ganda diyan? Hindi kagaya ni Secretary Vince Dizon, sumusunod lamang sa utos na pag sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ayusin natin to. Hindi po nagiging defensive ang ating mahal na Pangulo, ang ating administrasyong Bongbong Marcos, mga kababayan. Bakit po? Dahil lahat ng kino-concern sa kanila ay pinupuntahan po nila. Kagaya nga po ng nasabi natin, mga kababayan, nung mga nagdaang araw, lahat po ng pinapapuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos, pinupuntahan po ni Secretary Vince. Nataon lang, mga kababayan, na ito pong si Pulong, ewan ko ba, parang mas binabai pa kay, kay Alan Peter Cayetano, mga kababayan, dahil agad diba? Defensive agad sa mga bagay-bagay. Yun lang, diba? Shoutout po ayan, as Piki, shoutout. Sa lahat po ng Cereza Porsche diyan, no? Cereza Porsche, shoutout. Yes po, no, Ma'am Ele Sorna. Ayan, yes po, kasama po tayo sa Baguio. Buong Bengador po ang magsasama-sama diyan, mga kababayan. At antabayanan niyo po kami sa Japan. Okay, ang Bengador ay lilipad po sa Japan upang upang palad po natin ang ating mga solid ka-BBM dyan, ang mga solid loyalista forever. Ayan, no? Mga ka-Bengador, abangan nyo po kami dyan sa mga susunod na magaganap dahil i-announce po yan kung kailan tayo pupunta at bibisita sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na naandyan at naka-stay na sa Japan upang upang palad natin, 'di ba? Sana all, Pero syempre, ayan po ay hatid, no? Hindi po matutuloy yan kung hindi po sa sa Mike Cervera Travel and Tours.
Palakpakan naman natin si Boss Mike, no? Sana all may travel and tours, oh. Sabi ko nga, dapat gawa natin ng party list yan, no? Oo. Isulong ang murang ticket, 'di ba? Para sa maayos na paglalayag. 'Di ba? Oh, isulong ang murang ticket at buksan ang magandang ekonomiya ng ating ng ating bansa tungo sa magandang turismo. 'Di ba? Oh, kasama nyo maninindigan para sa katotohanan at sa inyong tawag dito sa inyong paglalakbay, ang Mike Cervera Travel and Tour Party List number 1 sa balota. Pwede, no? Pwede, no? Sasabihin na naman ni Boss Mike, putay, natural ka to si Pikwa. Ang dami na lalaman. Pero papayag ba kayo mga kababayan kung ang isang Mike Cervera dali natin sa Senado? Papayag ba kayo mga kababayan? Ako, payag ako. Actually, kino-convince nga namin si Boss Mike, takbo ka na sa Senado para may kalaban si Banat Bay, ano? Di ba mga kababayan? Oh. Tapos ilalagay natin si Tol Chris Ulo, bilang isang kongresista, di ba? O representante, di ba? O nang kung anong distrito man 'yan. Di ba? Tapos ang Bengador Bengador family papasok ng party list, no? Yung mga napakagandang do. Ayan, wow. Like I said, Tunyolo, ayan. Vlog at all the viewers in Baguio been out of the country for years. I'm so excited for you and to see Baguio through Bengador family. Ayan, salamat po, no? I also told Nyolo to travel to Cabada. You're so funny, Pikwa. That's why I made you all follow me to Elise. Yan, salamat po, salamat, no? Ayan. Because you took it wrong. Try to calm down. This one you already know. Tama po, no, mga kababayan. Hindi, tama naman wala namang dapat kabahan, di ba? Kung wala kang itinatago. Yun po yun. Baka may tinatago kasi mga kababayan, kaya ganon, di ba? Baka may tinatago talagang kabulastugan. At dahil nga dyan, mga kababayan, ito po yung sinabi ni Pakinggan po natin yung sinabi ni Pulong Duterte, Ayon sa balita po, ito, Sa iba pang balita, hinamon ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte si DPWH Secretary Vince Dizon na maglabas ng pangalan at magsampa ng kaso. Kasunod ang pagbasa ilang bahagi ng lungsod itong mga nakarang araw, kabilang dyan ang Barangay Talomo. Sabi ng kongresista, totoong nakakagalit na nakararanas muli ng matinding pagbaha ang mga residente. Kahit pa mayroong flood control master plan pero wala anyang kilos para rito. Mas nakakagalit din daw na ngayon lang ito nalaman ni Dizon at magkakaroon lang ng pondo sa ilalim ng 2027 General Appropriations Act. Nasa DPWH anya ang records ito para malaman kung sino ang nagasikaso, nag-aproba at pumalya ang proyekto. Ayon naman kay Secretary Dizon, prioridad nila ang pagtugon sa pagbaha sa Davao City. Kailangan daw nilang kumilos agad at tuloy-tuloy naman daw ito. No, ayun naman pala super defensive po talaga. Sorry, nawawalan po tayo ng nako. Ayan Ma'am Ele Sorna. Ayan, salamat po sa inyong pakulay diyan. Ayan, thank you so much, Madam. Nako, naglalag na naman tayo. Ayan, salamat po sa inyong pakulay, Madam. Thank you po, no? Ayan. Salamat po sa pa-orange nyo diyan. Sana all. Hep hep. Hooray! Thank you so much. Bigyan ng jacket yan. Thank you, Madam, thank you po. I love you, mua chup chup. Ayan. At yun na nga, no, mga kababayan. Rinig natin na sinabi ni Pulong Duterte na magbigay daw ng pangalan. Bakit magbibigay ng pangalan? Ang tinutumbok lang naman ni Secretary Vince Dizon, kailangan tutukan. Kailangan pong tutukan itong ito. Itong tawag dito,
flood control project dito sa Davao City. Oh, ang ginagawa po nito ni Pulong Duterte, bakit daw ngayon lang daw binadgetan? Kasi ang gusto nilang mangyari kagaya nung dati, mga kababayan. Ano po? Yung direktang iaabot, direkta pong iaabot yung budget saan po? Sa lokal na pamahalaan. Para po ano, sila ang gagastos ko, no? 'Di ba? Admin Joby, shoutout po, 'Di ba? Sila ang gagastos ko, no? Dito sa mga blood control na ito. And then as usual, maglalaho na naman yan ng parang bula. Sasabihin, hindi po sapat ang budget, kailangan na naman namin ng 51 billion pesos. Mautak si Pangulo. Mautak si Secretary Vince Dizon. Bakit ibibigay sa inyo pondo? 'Di ba, mga kababayan? Nangyari na nga dati yan. Na binigay sa kanila direkta yung pondo, walang nangyari. Singaw, mga kababayan. 2019, tinigil na yung flood control, hindi na tinuloy. Wala man lang, isinumite. Ang nakalagay, complete. Kailangan talagang imbestigahan yan. Kaya naman sumagot si Secretary Vince Dizon dito po sa isang interview sa DZRH po, no? Kasama sila Katunying. Pakinggan po natin kung anong masasabi ni Secretary Vince Dizon. Secretary Vince, pasok! Ang mura nga pala nitong nakuha kong bahay. Ads pa pala. Sinama ko na nga pala yung alaga mong Ayan, Wait lang, Kinuwento sa akin. Oh. Ano bang may remedyo? Basta gagawin na ng tama. Pakinggan natin to, Sa Davao. Opo. Sige. Ayan, Ma'am Josephine Barrios, shoutout po. Nagpunta ang Pangulo, pero iniwanan kayo eh. Hindi mo na ako pinauwi. Ikaw eh. Oh. Kasi intindi ng baha sa Davao nitong weekend, ano? Itong weekend. Friday. Yes. Friday po. Parang naulit yung mga eksena natin sa ibang mga lugar na nasa bubong yung mga tao. Pero alam mo, Katunying Jeremy, kasi nagpunta ako dun sa Ayan na. Barangay Bangkali, sa South yan ng Davao, Naku. along the Talomo River. Kinuwento sa akin ng mga residente doon. Unang-una, nung binahasi ka ng gabi ng ng Biyernes, walang ulan sa Davao City. Doon sa kanila, hindi umuulan. Kaya natin kasi ka nagulat. Yung ang ulan nanggaling sa bundok. Sa bundok. O sa Mount Apo. Yun ang mahirap eh, no? Gumagasa yung mga alas 9, alas 10 ng gabi nangyari. Naku. Buti nagagamot. Ayan, Awa ng Diyos, walang casualty. Yes. Pero grabe yung hirap nila. Pero ito pa yung isang nakwento sa akin ng mga kababayan natin doon na talagang nakakalungkot, nakakaawa, nakakagalit. Noong 2019 pa lang, nangyari na yan. Ayan Gas. imagine niyo ayan Post muna, Secretary Vince. Diyan umiinit ang ulo sa iyo ng Pulong Diyan umiinit ang ulo sa iyo ng mga banateros 2019 narinig nyo, according daw doon sa mga tao na nakasaksi. Tao doon. 2019 pala, nangyari ulit yung baha. Yung baha na ganun kagrabe. Ibig sabihin, mga kababayan, kung 2019 yan, bakit hindi inaksyonan ng Pangulong Duterte nila? Di ba shoot na shoot sa karton? Ang tatay nilang karton. Di ba shoot na shoot sa garapon? Ang anomalya na naaamoy natin dito. Di ba, mga kababayan? Sabi, according doon, di ba, sinabi ni Secretary Vince, according daw sa mga tao doon, no, na nabaha doon, yun daw ay nangyari noong 2019. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with